Nauwi sa engkwentro ang ikinasang operasyon kontra iligal na droga sa San Miguel, Bulacan. Patay ang dalawang magkapatid na lalaki na tulak umano ng droga. At mula po sa San Miguel, Bulacan, may ulat on the spot si Bernadette Reyes. Bernadette? Connie, ilang buwan na minanmanan ng pulis Bulacan ang magkapatid dahil sa kanilang pagkakasangkot sa iligal na droga. Patay ang dalawa sa kilalang tulak ng droga matapos makipagpalitan ng putok sa mga operatiba ng San Miguel, Bulacan Police. Dead on the spot ang magkapatid na sina Joseph at Feliciano Sarmiento na dati na rin nakulong dahil din sa pagbebenta at paggamit ng iligal na droga. 5:45 kanina umaga nang magbigay ng go signal ang asset ng mga pulis na positibong gumagamit ng iligal na droga ang magkapatid. Pero nang kakausapin na sila ng mga pulis, agad nagpaputok ang dalawa. Nakuha mula sa magkapatid ang dalawang kalibre 38 na revolver, mga plastic na naglalaman ng hinihinalang shabu at ilang drug paraphernalia. Nahuli rin ang isa pang suspect na si Alex Carpio na nagtatago sa isang kalapit na kubo. Nakuha rin sa kubo niya ang ilang drug paraphernalia at ilang sachet ng shabu. Nakatakas naman ang isa pang suspect na si Zaldi Libunaw na siyang tumanggap ng marked money mula sa isang asset ng mga pulis. Ayon kay Colonel Joel Estaris, malaking bagay daw ang pagkaka-neutralize sa magkapatid dahil kilalang tulak daw ng droga sa lugar ang dalawa. Connie, ang pangako naman ng Bulacan PNP ay patuloy nilang susupuin yung iligal na droga dito sa lugar. Connie? Bernadette, matanong lang natin kung gaano ba katalamak ang bentahan ng iligal na droga, particularly dyan, dahil sabi mo nga magtutuloy-tuloy pa ang kanilang magiging operasyon. Connie, ayon doon kanina kay Colonel Estaries, kaya nga daw talagang sinikap nila na mahuli itong dalawang suspect na namatay nga dito sa enkwentro dahil nga raw marami silang natatanggap na reklamo tungkol nga sa problema sa iligal na droga dito. Kanina nung inikot natin yung lugar dito sa may Sitio Daang Bakal ay nakita natin na nasa kubo lamang binebenta o nilalako yung mga iligal na droga, kaya naman hindi na nga raw kumbaga discreet yung bentahan ng iligal na droga dito. Connie? Oo. Bernadette, nabanggit din ba sa iyo ng mga kausap natin na mga pulis dyan, kung mas marami ngayon mga panahon na ito na talaga nagbibigay at naglalakas ng loob para magbigay ng impormasyon ukol sa mga tulak ng droga, particularly dyan sa kanilang lugar compared to other years, Kasi I'm sure hindi naman yan ngayong taon lamang o ngayong mga buwan lamang nangyayari. Tama ka dyan, Connie, dahil nga meron na rin daw marching orders mula nga kay President-elect Rodrigo Duterte na patuloy na susugpuin yung iligal na droga. Kaya naman dito sa kanilang lugar ay mas marami na rin daw tumatawag sa kanilang hotline. Maging doon na rin mismo kay Colonel Estaris para magbigay ng impormasyon tungkol nga sa mga iligal na aktibidad. Connie? Meron din ba nababanggit, Bernadette, kung meron din sila mga natitiktakan na mas malalaki naman, kumbaga yung tinatawag na big fish. Hindi yung mga ganitong patingi-tingi, mas mga small time na mga tulak na tinatawag. Meron din ba silang minomonitor na mas malaki pa o malakihang talagang nagsusupply ng droga dyan sa kanilang lugar? Oo. Connie, medyo matipid sa pagbibigay ng ganyang klase ng impormasyon yung hepe ng pulisya dahil meron nga raw sila mga ikinakasang operasyon na ayaw naman nilang masunog. Pero ang tiyak lamang daw ay magpapatuloy raw ang ganitong klase ng mga operasyon nila dito sa lugar. Connie? Alright, maraming salamat, Bernadette Reyes.